ating host ngayon? Sino ang ating host? Ano? Wala. Anyway, sige. It's 8:15 already, so I think we should begin, no? Yeah, and I'm very sure that ready na rin kayo. So let's begin in prayer. Tayo manalangin, ano? At hilingin ko na yumuko tayong lahat. Tayo manalangin. Panginoon, kami lumuluwalhati muli at nagpapasalamat na sa isang buong araw na ito, Lord, ay pinuno mo, Panginoon, ang kahabagan at biyaya ang bawat isa. Salamat sa lakas din na sinustain mo, Lord, upang kami ay makadalo muli sa gawain ito. To study your word, Lord, to be with you and to be with our brethren in the Lord in fellowship, Lord, and in the fellowship in the word, oh God. Thank you, Lord, and may the Holy Spirit, God, illumine into our hearts, Lord, the message you're about to bless us, oh God. So thank you, Lord. May you bless this hour for your glory and for your honor. Guide your servant, Lord, na magtuturo at maging masaya kami, Lord, sa presensya mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much. And I hope na naalala niyo pa yung mga previous lessons natin, ano? So let's start by remembering those lessons na hanggang ngayon ay naaalala pa rin natin. Sige. Would like to begin. Okay, sige. Sister Julia, please begin. Anything na naalala ninyo sa ating aralin? Ayun po, good evening po sa lahat. Good evening. Yung lesson po na tumatak po talaga for me po is yung yung doing good works po to others, especially to our brethren po. Kasi doon po makikita na we have Christ in our heart po kasi dapat talaga is tumutulong po tayo sa kapwa natin. And syempre especially po talaga dun sa mga kapatiran natin na sa mga household po. And household of faith. Apo. And rin po yung pagtulong po sa mga balo at mga ulila na bata po. Ayun, sa pagtulong po sa kanila makikita din doon na yung religion natin is Ang religion mo ay Baptist, no? Okay. Salamat. Salamat, Ate Julia. Kay Mami Nena. Good evening sa lahat. Wala kang, Mami, wala kang volume. Wala? Yeah, meron na. Hello, good evening sa lahat. Ang tumatak sa puso ko sa mga past lessons natin is about helping others na sinabi nga doon sa Proverbs 19:17 na kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa mga mahihirap, lalo na sa ating mga kapatiran, na ginagawa natin ito may pagmamahal, magpapautang tayo sa Panginoon. Okay, thank you. Ate Vanji, may naalala ka ba, Ate Vanji, sa mga lesson natin? Paki-on yung microphone mo, Ate Vanji.
Ate Banji, paki-on yung microphone mo. Ay, ayan po. Yun po yung tungkol doon po sa doon po sa mabuting, sa Good Samaritana po, na ang Good Samaritan po ay nagbibinta po ng maari-arian para lang po may maitulong sa kanyang kapwa po. Ganun din po sa atin po mga mananampalataya po. Pag tayo pa tumulong po sa ating mga kapatiran po, tayo po ay nag-invest po doon sa Panginoon. Hindi po yung, hindi po tayo ang pag tumutulong po tayo na walang sa ating kapatiran, ay tayo pa ay wala sa Panginoon. Ang Panginoon pa nagbibigay wala sa atin. Wala na hirap stay. Salamat, Ate Banji. Lalilito-lito pa si Ate Banji. Ano? Sige, anybody, you can open your microphone and share your unforgettable lesson. Sa akin po. Ako po si Pastor, yung aking lesson ko. Wow, gusto ko yung attire mo, Brad. yung Parang lesson gusto ko itang ipadala sa Bible School at pag-aralin. Pastor. Yung lesson ko po, yung ng Bible bonding is yung talaga. Yung mga good works natin na hindi yun, pag walang bahala ng Panginoon. Lahat yun nakalista sa Panginoon. Yung mga mabubuting gawa mo, na bukal sa loob mo at buong puso mo ginagawa para sa Panginoon. Yung hindi mo ginagawa na para lang ma-praise ka, di ba? Kaya para bigay ng kaluluhati sa Panginoon talaga. Yun yung nakakaluluhati sa Panginoon. Saka po yung yung mga pagtulong, nabanggit nila Julia at saka nila. Meron pong yung pagtulong po sa mga nangangailangan, sa mga orphanage, sa mga walang bahay, sa mga balot. Yung mga pagtulong po makikita na kung gaano yung Panginoon. Kasi di mo masabi sa sa ng relation kung hindi tumutulong sa kasi ito may mga relation na basta-basta lang sa iba, pero talaga ang tunay po na Kristiyano talaga tumutulong sa mga nangangailangan, lalo lang sa mga balo po, saka yung mga walang mga matutuluyan. No. Tama, very good. Sige, isa pa. Buksan niyo lang po yung microphone niyo and share your lesson. Thank you. Oy, wala na. Sayang oras natin. Wala na kayo naalala? Kakalungkot naman. Ang dami-dami ng pinag-aralan natin. Wala kayo naalala? Nasaan pala si Brother JR? Ako lang po, Pastor, ng trabaho. Hindi pa umuwi? Naliligo na po. Aba, nakuha pang maligo, sige. Wala na? Di ko, Naira? Gusto ata, tinatawag pa, Sige. Tawag na lang ako. Nag-hot water lang ako with Yung lesson na natutunan is as a believer na niligtas ng Panginoon is a privilege na patuloy na sa binibigay na opportunity ng Panginoon sa atin is tulungan ng lahat ng tao, but especially ito sa mga kapatiran natin. At pag ginagawa natin to ay hindi to masayang kasi all may kabuluhan dahil tayo ay nagpapautang sa Panginoon.
Kaya napakalaga na sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon is gamitin natin po para tumulong sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatiran. Salamat, Deacon. Kayo ba tumutulong kayo sa mga kapatiran? Na dumating na ba yung time na na-experience mo na yung feeling na ikaw naman yung tumutulong sa kapatiran? Sino yung nag-thumbs up? Kasi Deacon, oo, yan eh. Marami nang natulungan kapatiran yan si Deacon eh. Ako na lang yata hindi. Yeah, si Deacon. About yung iba, na naranasan niyo na ba na makatulong sa pangangailangan ng kapatiran? Parang wala kayo sa mood magsalita ngayon, ano? Pastor. Yes po. Talaga? Ako kasi hindi pa eh. Ha? Bibinta ka Okay. kalapati. Now, ngayon, ano yung ang inyong pakiramdam at paano nyo nagagawa yun? Ano yung feeling? Mag-share nga kayong konti. Ano feeling at paano nyo nagawa yun? Kapag po tumulong ka po sa kapatiran mo, mayroon pong pagmamahal. Masarap po sa pakiramdam. Kasi po, Talaga? pag tumutulong ka po sa kapwa mo, nag-invest ka po sa Panginoon. Oo, talaga? Sige. Naramdaman nyo talaga yung kaibang pakiramdam. Sino si Joyce? Joyce Ibardalosa ba to? Yung kasama natin ngayong gabi. Ate Joyce, ikaw ba yan? Sumagot ka, huhugutin kita dyan. Sumundukutin kita sa telepono. Ayan, si Ate Joyce Opo, nga. Pas. Mabuti Kakauwi ko lang naman eh. at nakita na kita. Kakauwi Salamat ko sa lang Diyos. po eh. Talaga, buti umuwi ka pa. Baka namimiss ka na ng anak mo. Tulog na nga po eh. Sige. Nga, salamat Joyce at kasama ka namin ngayong gabi. Si Ate Milen, kamusta? Malakas ka ba ngayon? May ginagawa po, Pas. Sino to? Wala. Okay, sige. Anyway. Gusto ko maintindihan lang. Ano ba yung pakiramdam? Sa tingin mo, gaano katagal mo kayang gawin yan? Yung pagtulong sa kapatiran? Kasi di ba, aminin natin, yung 1-2 beses kang tutulong, kayang-kaya mo yun eh, no? Tama ba? Yes, Ba't parang Pastor. ayaw niyo akong kausap? Ayaw niyo sumagot. No? Ang Tama hirap po, kaya magsalita walang kausap. Kayo nga magsalita diyan walang kausap. Para kayo mga taong grasa diyan. Yung 1-2 beses kang tutulong, o sabihin mo na 3, kayang-kaya mo yan eh, di ba? Pero yung madaming beses, yung matagal, ano na yung pakiramdam? Tutulong ka pa rin ng tulong. Ano na yung nararamdaman mo? Depende po sa sitwasyon. Kasi Sa totoo lang, Pastor, minsan, nakakaramdam ka ng pagkainis, pagpalagian na. Pero dahil mahal mo siya, binabalik mo sa Panginoon yun na tutulungan ko pa rin. Kasi nangangailangan talaga eh. Oo nga. Dumating ba yung time na sa daming beses mong tinulungan nakapagsalita ka na ng hindi maganda, yung pinagsisihan mo. Kasi di ba minsan nakakapagsalita tayo ng napapagsisihan natin pag na-realize na, bakit ko ba sinabi yun? Yes, Pastor. Nangyari na ba yun sa'yo? Yes, Pastor. ako, pagkagalit ako, yun ang tunay.
Be honest, be honest. Ikaw ba, Deacon, meron ka ba na ba napagsabihan ng tao na iba naman to? Hindi ka ba marunong magbanat ng buto? Gano'n? Hindi ka ba magbabago? Ganyan ka na lang ba palagi? May napagsabihan ka na ba ng gano'n? Wala Na pa, kapatid? Ha? wala pa naman. Normal yan. Ano lang yung sinasabi mo sa kanila? Wala, pastor eh. Wala. Mabait to si Deacon eh. Wala talaga, yung magkasabi ako. Ayun. Pag wala lang, tsaka ka lang sasalita, no? Wala talaga. So, sige. Walang mahugot talaga. Oo. Okay. Pero, nangyayari yan eh, no? Minsan yung nakakapagsalita ka na doon sa tinutulungan mo. No? Naranasan niyo na ba yan? Nakapagsalita kayo? Nang hindi ka aya-aya. Pero sana hindi, ano? Anyway, tapos nating tingnan yung mga ministries na pinagagawa sa atin ng Diyos. Okay, tingnan natin yung resources naman. Ano ba yung resources o pinagkukuha na natin ng pinagkukuha na natin ng lakas, ng lahat-lahat sa Christian ministry. Kaya natin natatagalan ng ministry. Okay. Ilan taong ka ng Christian, Ate Vanji? 19. For 19 years. 91? Hindi ka pa ba napapagod sa ministry sa 19 years? Hindi naman po. Hindi. Talaga. Okay, now, titingnan natin yung resources na meron yung mga believers for Christian ministry. Alam nyo, minsan nakakalimutan natin to eh. Na kaya tayo nakakatagal sa ministry kasi may mga resources tayo na available. Okay, una, tingnan natin ha. Kapag pinag-uusapan natin yung resources sa Christian ministry, ang pinag-uusapan natin yung mga bagay patungkol sa Panginoon na binibigay niya sa mga mananampalataya para magawa natin yung ating mga ministry. Okay? Kasi dun tinawag niya tayo. Pag ang pinag-uusapan ay ang ating iglesia, di ba may mga ministry tayo sa ating mga local churches, no? Tinatawag ng Panginoon ang isang Kristiyano para maging manggagawa ng isang simbahan. Kaya pag ikaw yung manggagawa ng simbahan, mapalad ka. Kasi ginagampanan mo yung panawagan ng Diyos. Okay? Palagi niyo tatandaan, kalakip ng kaligtasan ay responsibilidad na paglingkuran ang tumawag sa iyo sa kaligtasan. Hindi pwedeng iniligtas ka tapos wala kang gagawin. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Malinaw na ang kalakip ng kaligtasan ay responsibilidad sa Panginoong tumawag sa iyo sa kaligtasan. Kaya ang local church ay itinatag ng Panginoon. Dahil ito ang lugar kung saan niya titipunin ang mga tinawag niya sa kaligtasan para siya ay paglingkuran. Kaya dito tinuturo ang mga responsibilidad, dito ginaganap ang paghahanda o yung mga training, equipping, at pagpapakilala sa persona ng Diyos na tumawag sa iyo sa kaligtasan. Okay? And without these resources, okay, walang mananampalataya ang makakapag-participate sa anumang ministry. So siguro nagulat kayo, bakit? Hindi ba ako sapat? Hindi ba sapat ang lakas ko at galing ko? Hindi. Tanda mo, hindi ka sapat. Ilang beses ka nang, bigyan natin ng konting realisasyon. Ilang beses ka nang hindi umattend ng pagsamba dahil hindi mo kinaya ang sarili mo? Mabibilang mo pa ba? For 19 years, ilang beses kang sumablay sa ministry? Kung saan ka tinawag ng Panginoon? Madami rin po. Oo, hindi nyo na mabibilang yan sa dami.
Kaya wag mo sabihin kaya mo ang ministry. Okay? Kaya kinakailangan mo ang mga resources na ito. And only these resources can sustain us in the ministry. Pati mga pastor, alam niyo ba, marami ng mga pastor ngayon ang wala sa mga simbahan, wala sa ministry. Ano ang problema? Dalawa lang. Hindi nila kinaya ang simbahan o hindi nila kinaya ang kanilang sarili. Dalawa lang yan eh. Kaya napakahalaga ng mga resources na pag-aaralan natin ngayon na dapat ninyong tandaan. Ha? At yung mga resources na ito are already true in every believer. Maaring kuminsan nakakalimutan mo yan gamitin o hindi mo talaga ginagamit. But definitely, nasa iyo na lahat yan, na resources na yan. O nakakalungkot, sa tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa din alam na nasa iyo na yung mga resources para ikaw ay maging matagumpay na lingkod ng Diyos. Yun ang pinaka nakakalungkot. Ilan sa inyo rito ang 5 years pababa na Christian? Sino sa inyo 5 years pababa na Christian? Wala na, no? Puro na kayo 5 years up, no? Now, tatanungin ko lang kayo ng isang napakasimpleng tanong lang. Paano mo naiintindihan ang ministry ngayon? After 5 years or 6, Bati Banji, 20 years, si Mami Nena, siguro mga 25 years, 30 years na to sa church. Tamo? Pero paano mo naiintindihan ang ministry? At paano mo nagagampanan ng ministry? Marami kasi ako naririnig na Christian nagmamalaki. Na? Dito lang sa simbahan natin sa Dasmariñas. Minsan narinig ko yan eh. Kung hindi dahil sa akin. No, may ganun. Kung hindi dahil sa akin. Hindi magiging church yung church na yan. Hindi lalago ang church na yan. Wow, ang tindi. Napapawawa ko eh. Wow, iba to. Kundi dahil sa akin, hindi ka naligtas. Wow, narinig niyo na yun? Kundi dahil sa akin, hindi naman naging maganda yung ministry ninyo eh. Kung hindi dahil sa ganda ng boses ko, hindi magiging maganda yung music ministry natin. Nasabi mo na ba yun sa sarili mo, Julia? Ha? How about you, Edward? So, kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging masaya yung worship service ng Kabuko Christian Fellowship. Minsan ba na-attempt ka na i-claim mo yun? Normally, naririnig ko to dun sa mga giver sa church eh. Kundi dahil sa akin, hindi tatagal ang simbahan. No? Lalo na yung mga malalaki magbigay sa church kasi malalaki yung pagpapala nilang binigay ng Panginoon. Pero tandaan nyo, hindi yan sa laki ng binigay ha. Sa percentage pa rin yan. Percentage pa rin ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung laki ng binigay mo. Okay? Ang laki nga ng binigay mo, hindi naman umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala rin. Okay? Maliit nga, pero pasado naman sa percentage ng Panginoon. Well, very good. Now, sa pag-aaralan natin ngayong gabi, we will consider 4 resources. 4 resources that God has already provided to every believer so they can serve the Lord. At yun ang meron ka ngayon, kaya nakakapag-serve ka sa Panginoon. Pero ang unang tanong na dapat mong sagutin, and you have to be honest with this, okay? Are you serving the Lord? Sagutin mo muna yan. Amen. Are you serving the Lord?
Okay? Kasi kung hindi ka naman nagsiserve sa Panginoon, well, maganda, paalala sa ito na may mga resources na binigay ang Panginoon sa'yo para maging able ka to serve Him. Ngayon, kung hindi ka nagsiserve sa Panginoon, kapatid, nawa ang lesson na ito ay maging wake-up call sa iyo. Yun ang aking panalangin. Okay? Dahil tayo ay tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya. Walang Kristiyano na iniligtas ng Diyos na hindi tinawag para paglingkuran siya. Kaya tandaan niyo palagi, no? Yung lagi kong tinuturo sa inyo. Bawal sa isang Kristiyano ang tamad. Bawal sa isang Kristiyano ang walang ginagawang ministeryo. Dahil hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa kaligtasan mo. Okay? Kaya palagi ko kayong ini-encourage habang may pagkakataon. Do not take Christianity for granted. You are in a wrong path. Huwag mo sabihin, mahiyain kasi ako, pastor eh. Hindi totoo na hindi mo kayang ministry kasi nga, because of these resources. Personality yan eh. Okay? At yung mga resources na to can overcome your personality. Huwag mo sabihin na, wala kasi akong kakayanan, pastor eh. Mahina ulo ko eh. Hindi ako naniniwala dyan dahil nga sa mga resources na ito. Kaya sabi ng Panginoon, kaya pagdating ng panahon, wala kang ikakatuwiran sa Diyos. Pagharap mo sa Panginoon, hindi mo po pwedeng sabihin na, kasi po hindi ko alam eh, kasi po hindi ko kaya eh, kasi po hindi ako able, Lord eh. Kasi nga, in-equip ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng mga resources, para magawa mo yung ministry. Now, number 1, ito yung unang resources. Una sa mga resources na nasa iyo na. Okay, number 1, the Holy Spirit God. The Holy Spirit God. Okay. Tinatanggap, the spiritual gift muna. Spiritual gift. Nasa iyo na yung spiritual gift. Okay? Now, ano ba yung spiritual gift? Kahapon, ka-chat ko si, yung pamangkin nila, Sister Milin, isang psychology graduate. Mag-uusap kami tungkol sa personality enhancement seminar via Zoom. So, magkakaroon tayo ng activity ng personality enhancement. Kasi gusto nating makilala ang ating sarili uli. Okay, now, pero yung spiritual gift, alamin natin, ano ba yung spiritual gift? Okay, tandaan niyo mabuti ha. Spiritual gift is a God-given ability bestowed on each believer by the Holy Spirit to accomplish a given ministry to be used within the context of the body of Christ or the church. Yun yung spiritual gifts. Okay, now tingnan natin. Sino ba yung binigyan ng spiritual gift ng Panginoon? Lahat ba ng tao may spiritual gift? Tingnan natin ano sinasabi ng Biblia. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 7. Open your Bibles, please. Sige, basa sa unang makakakita. Ephesians chapter 4 verse 7. Nakita mo na ba? Ephesians 4:7. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Okay. Now, sino yung binigyan ng spiritual gift daw? Sabi dyan sa verse. Each one. Sino yung each one dyan? Every believer. Ha? Every Christian, every believer. Okay. Each one. Ibig sabihin,
Very unique ang pagbibigay ng spiritual gift ng Panginoon to each one. Speaking of the believers in Ephesus. So lahat ng mananampalataya ay may spiritual gifts. Napunta tayo sa 1 Peter. 1 Peter chapter 4 verse 10. Basa sa makakakita. 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter 4:10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good steward of the manifold grace of God. Nakita niyo na? Sino uli yung nakatanggap daw ng spiritual gift? Each one ulit, Pastor. Each one. We receive gift. Okay. Kaya mga kapatid, wag mo sabihin wala kang gift. Hindi mo yan pwedeng sabihin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po kasi kinaya eh. Wala po ako, hindi po ako gifted kagaya nila. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sana magsilbing warning to. Baka kasi isa kang Kristiyanong walang participation sa body of Christ. Well, mag-isip-isip ka na kapatid after this lesson. Okay? Tinawag tayo ng Panginoon para yun, yung una natin pinag-aralan, yung mga ministry kung saan tayo tinawag sa loob ng church. Na isa-isa natin yan, ano? Pati pagtulong sa mga balo, pagtulong sa mga ulila, pagtulong sa mga nangangailangan na kapatiran. Well, those are our ministry. Na paano natin nakakayanan yan? Because of all these resources. Number one is spiritual gift. Kaya natin nagagawa ministry because gifted tayo eh. No? Gifted child ka. Kapatid. Sabi nga ni RJ, special ka. Special child ka, kapatid. Gifted ka eh. Okay? 1 Corinthians 12:7. Oh, go to your Bible. 1 Corinthians 12:7. 1 Corinthians 12:7. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Okay, alam niyo yung sinasabi ng verse na ito? For the common good. Sinasabi ng verse na ito that spiritual gifts are given to every believer. Ano, ang dami na nating verse na tinignan. Every believer has a gift. Kaya kasama ka doon. Kung ikaw ay believer. Baka naman hindi ka believer, kaya wala kang spiritual gift. Hindi lahat ng tao may spiritual gift, ha? Yung believer lang. Yung totoong believer lang. Okay? Now, tingnan natin naman. Balikan natin yung 1 Peter chapter 4 verse 10. Ano ba ang dapat natin gawin sa spiritual gift na ito? Pakibasa. Ano ba ang dapat natin gawin sa spiritual gift na ito? Each one has received a special gift. Sige, buksan niyo lang yung microphone niya. Pwede kayong sumagot. Employ it in serving one another. Okay. Ano ang sagot? Serving one another, Pastor. So, spiritual gift is given to believer not to serve one another as a good stewards of God's manifold grace. Now go to Romans chapter 12. Romans chapter 12. Beginning in verse 6. Go, basa po. Babagan sa silang buka. Sa unang makakakita, basa. Romans 12:6. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophesy, according to the proportion of his faith. If service, in his serving, or he who teaches, in teaching.
or he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Yan. Nasabi dyan, let us use them or exercise them. That is a command, by the way. You are given different gifts according to the grace of God. So, ang invitation dyan, o ang utos dyan, use them. Therefore, if you fail to use your spiritual gift, you are sinning. Nagkakasala ang isang Kristiyano na hindi nag-exercise ng spiritual gift. Kaya yung mga Christian na hindi involved sa ministry, araw-araw nagkakasala sa Diyos. Ang hirap, ano? Dapat alam mo yung spiritual gift mo. Diyan sa verse na yan, 7 spiritual gift ang binigay. Ilan kaya meron ka dyan? Ikaw lang makakaalam niyan. Okay? Kaya mga kapatid, spiritual gifts are given to every believer to be used to serve one another in the body of Christ. Nagagamit mo ba yun sa'yo para maglingkod ka sa kapwa mo mananampalataya? Naalala niyo yung previous lesson natin, ano? That is one of the ministry that we are called by God to serve our brethren, especially those who are in the household of faith. Are we serving one another inside our church? Malapit na matapos ang pandemic, babalik na naman tayo sa church context. Magpe-face-to-face na naman tayo. I hope nami-miss nyo na magsimba, no? Pero mga 1 buwan lang yan. After next month yan, wala na rin. Tatama rin na rin magsimba yung mga yan. So mga kapatid, kaya tatanungin natin yung sarili natin ngayong gabi. Okay? Ginagamit ko ba yung spiritual gift ko na ibinigay ng Panginoon? Tandaan nyo, galing sa Panginoon yan. Kaya hindi yan pinadala sa iyo ng Panginoon tapos wala lang. Ano ang akala natin sa Panginoon? Hindi nag-iisip? Ha? Tandaan nyo, God is the all-knowing God. Sovereign in knowledge. Sovereign in power. Everything in God is sovereign because He is a sovereign God. Sovereign in grace. Kaya kung ibinigay ang spiritual gift na yan sa iyo, kapatid, may paggagamitan ka niyan. Hindi nagkamali ang Diyos na ibinigay sa iyo yan. Naiintindihan po? Kaya ako nalulungkot pagka may mga member sa church na mga dating naglilingkod, pero ngayon, nakikita mo, tinatamad na, iba na ang prioridad. Ano ba to? Hindi ata nag-grow. Hindi yata naintindihan yung katuruan. Habang tumatagal, tumatamad. May kantang ganyan dati, di ba? Pag tumatagal, lalong tinatamad. Totoo ba yun sa church, no? Sabi kasi nung iba, nakakasawa na, pastor, nakakaumay. Naku, kaya iniisip ko pagka gano'n ang panahon ako, wala na yan. Wala atang resources to galing sa Diyos. Okay. Tingnan natin. 1 Corinthians 14:12 naman. Sa mga nagtitake note, sabihan nyo lang ako pagka mabilis ako si pastor. 1 Corinthians chapter 14 verse 12. Sa unang makakakita, basa. First Corinthians chapter 14:12. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel
the edifying of the church. Ano daw? Ano? Saan yung tinuturo dyan na magiging benefit ng body of Christ kapag ka ginamit natin yung ating spiritual gift? Paano daw magbe-benefit ito? Excel to edifying of the church. Yun, ma-edify yung church. Mabibuild yung church. Yan yung sikreto, how you will build up your church. You have to use your spiritual gift. Pero dyan sa verse na yan, malupit yan. Hindi mo lang gagamitin. But you will strive to excel in building up the church using your spiritual gift. Ang utos, strive to excel. Kaso ba ang nangyayari? Ano ang nangyayari ngayon? Baliktad. Ang pinagsisikapan kung paano hindi may involve. And besides, marami umiiwas sa gawain ng Panginoon. Ayaw gamitin ang kanilang spiritual gift. Bakit kaya? Ano ba yung mga hindrances? Bakit umiiwas ang isang mananampalataya sa ministry ng church? Sino gusto sumagot? Ano ba yung mga hindrances? Bakit umiiwas yung mga mananampalataya sa mga ministry sa church? Dito tayo. Sige, bukas kayo ng microphone. Brother Edward, sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Si RJ daw po, Pastor, merong suggestion. May sinasabi. Siguro tungkol sa pilitan ng mga sa mga ginagawa sa sa kasi nagkakaroon lang po ng gusto mo Hindi ka maintindihan, RJ? Lapit ka sa telepono siguro. Ano po pas kasi yung yung kaya na yung mga Kristiyano na ano tanong mo ulit pas? Bakit lumiliban? Kaya lumiliban yung mga yung mga Kristiyano kasi mas napapaboran nila yung makamundong bagay. Kasi kaysa sa Panginoon kasi mas natatalo sila ng makamundo. Okay, sige. Sila. Sige. Yun ang napansin ni Brother RJ. Tinatalo ng makamundong ginagawa. Ikaw naman, Brother JR. Ano po, Pastor? Ano ba yung dahilan? Bakit umiiwas ang Kristiyano sa gawain ng Panginoon o sa ministry ng Panginoon? Kung saan sila tinawag? Ayaw po ng responsibilidad? Ayaw na rin. Pero gustong maligtas, ano? Opo. Gusto ng kaligtasan pero ayaw ng repentance, no? Na? Ministry. May iba kasing priority. Gusto ng pagbabago pero ayaw magbago. No? Ganun yung mga Kristiyano ngayon, kaya nakakalungkot. Gusto salvation pero ayaw mag-repent. Gusto ng pagbabago pero ayaw naman magbago. Okay? Kaya yung body of Christ, hindi mo nagagawa yung ministry mo dahil ayaw mong gamitin yung spiritual gift mo, hindi na be-build up. Ano nangyayari sa church? Bumabagsak, nanghihina, eventually mamamatay. Dalawang bagay. Either mamamatay yung pastor o mamamatay yung simbahan. Yan. May napapansin pa kayo na mga hindrances? Bakit hindi naglilingkod ang mga Christian sa simbahan? Iniiwasan nila yung ministry sa church? Na-prioritize nila yung kanilang pamilya, kanilang mga trabaho. Pamilya at trabaho. Masakit na katotohanan po yan. Ang pamilya ang nagiging hadlang, ang trabaho ay nagiging hadlang sa magandang layunin ng Diyos. Nako, masakit po yan.
Nakakabulag yan. May nagsabi nga yan dyan sa akin eh. Dito sa Dasmariñas. Sabi ko, bakit palagi kang absent pagka Sunday? Sabi niya, siyempre, Pastor, kailangan ko rin unahin yung kakainin ng pamilya ko. Sabi ko, hindi ka ba naniniwala na kayang ibigay ng Panginoon yung kakainin ng pamilya mo? Kung unahin mo siya. Sige, Pastor, ganito na lang. Sabi niya sa akin, magsisimba ako linggo-linggo, pero siguraduhin mo may kakainin yung pamilya ko. Sabi ba naman sa akin ganun? Sabi ko, sige. Deal tayo. Unahin mo yung Panginoon, tingnan ko kung magutom ka. Ayaw naman. Di naman nakipagsundo. Sumunod na linggo, wala na naman. Inuuna yung trabaho. Sige. Di malinis na ang kamay ko sa'yo. Tinuruan na kita, pinaalalahanan kita, pinapaubaya na kita sa Panginoon. Mahirap, mga kapatid. Kasi isa sa responsibilidad natin is to build the fellowship doon sa body of Christ. Kaya sabi, strive to excel. Strive to excel. Hindi po pwedeng patumpik-tumpik ka. Hindi po pwedeng wala kang ginagawa. Hindi pwedeng ayahay kang Kristiyano ka tapos ayahay ang buhay mo. Hindi po pwede. Hindi naman sinasabi ng Panginoon gawin mo lahat. Kasi hindi naman talaga lahat nasa iyo. Ilan-ilan lang yung gift mo na yan eh. Gagamitin mo lang yan. Hindi lahat gagampanan mo. Gawin mo lang yung part mo. Iba kasi gusto gawin lahat sa simbahan kaya napapagod eh. Nagsasawa. Lahat ng makita gusto solusyonan. Pero hindi ka Panginoon. Binigay sa spiritual gift as your resources to do your ministry, then use it. Diba? Inisa-isa nga dyan yung gift. Oh. Okay? According to the grace given to us, let us use them. Sabi ng Bible. Alinsunod sa biyaya ng pagbigay ng Panginoon sa mga kaloob, use them. Gamitin natin ito. Oh? To build up the church. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Tingnan natin, ano ba yung benefit ng spiritual gifts? Pagka ginagamit yung spiritual gift, ano ba nagiging benefit nito sa church? 1 Corinthians 12:7. Basa, 1 Corinthians 12:7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Oh, you see? Sino may Tagalog na Biblia? Pakibasa sa Tagalog. Maganda yan sa Tagalog. Ay, walang may Tagalog. Inglesero lahat. Mga Inglesero lahat. Nakaka-impress naman. Para mga taga-US yung aking mga aking mga kabanding ngayong gabi. Walang Tagalog? Sige, wag na lang. Sayang oras natin. To each given the manifestation of the Spirit for the common good, for the benefit of all, sabi. Para daw mag-profit ang lahat. Okay? Kaya every time nagagamitin mo yung spiritual gift mo, may nagbe-benefit diyan. Once naman hindi mo ginamit yan, napo-forfeit yung mga dapat blessing nila. Nakita mo? Kaya ang laking nawawala sa simbahan pagka ang isang member na tinanggap ng lokal na iglesia, na member, ay hindi ginagampanan ng kanyang tungkulin sa loob ng iglesia.
Okay. Now go to Romans chapter 12, verse 6. 12:6. Babalikan lang natin yan. Binasa na natin kanina. Tingnan natin, ano ba yung mga spiritual gift na binanggit dyan? Ano daw po yung spiritual gift na binanggit dyan? Manay Lisel. Ano yung spiritual gift dyan na binanggit? 7 ata yan, 7 no? 7 no? Sige. Sige, Manay. Ano yan? Yung ano po, the past, yung Sa? yung ano, manghuhula, pag ganun po. Prophecy. Tapos pa? ano daw po, yung pagturo. Teaching. Tapos yung pagbibigay din po. Pagbibigay. Giving. Ano pa? Sige, buksan niyo lang yung microphone niyo pag nakita niyo yung sagot. Uy. Mercy, apan. Leadership, 5. Ano pa? Service. Service, 6. Pa isa. Exhort po. Exhortation, 7. Tamo 7. 7 yan eh. Ilan ang sa'yo dyan? Dapat alam mo. Okay. Now, Ephesians. Giving. 1 Corinthians chapter 12. Go to 1 Corinthians 12, 8 to 10. Yan, meron pa dyan. Meron pa mga dyan. Spiritual gifts. Hanapin natin isa-isa. 1 Corinthians 12, verse 8. Simula sa verse 8. Nakita na? Pakibukas po yung microphone ninyo. Kailangan natin ng sagot. Wisdom po. Okay. Wisdom of knowledge. Wisdom. Ano pa? Knowledge. Knowledge. Ano pa? Hindi naman kasi nagbabasa yung iba eh. Ano ginagawa ninyo? Wala ba kayong Bible banding to? Wala kayong Bible? Ano pa po, Pas, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Nandyan ba yan? Ayun. Sige, tama. Nandyan. Okay, 3. Ano pa? Sabi nga, abutin tayo ng ating gabi nito. Ayaw niyo magbasa ng Biblia. Healing. Gift of healing, 4. Healing. Discerning. Ha? Hindi. Interpretation. Interpret, Pastor. Interpretation of what? The word Interpretation of tongues po. Interpretation of tongues, 5. Ano pa? Meron pa ba?
administrations. Asan dyan administration? So, verse Basahin 20. mo. And God has appointed the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administrations, varieties of tongues. Nasaan ka ba? 1 Corinthians ano ka ba? 12 po, Verse 28. 28? Discerning of spirits po. Yan, discerning of spirit. Okay, isa na lang. Working of Miracle po. miracles. Ayan, nandyan lang naman kasi. Guhitan nyo nga yan, guhitan nyo. Hanapin nyo, meron ka ba dyan? Go to Ephesians chapter 4, verse 11. Tingnan natin ano naman yung gift dyan. 4:11 po. Apo. Ephesians 4:11 naman tayo, mga kapatid. Ayan. Ano po, pastor or guro. Tsaka guro. Okay. Tsaka yung mga yung evangelist. Prophet. Okay. Evangelist. Alin kayo dyan? Alin sa'yo dyan? Guhita mo. 1 Peter chapter 4. Balik tayo sa 1 Peter chapter 4. First Peter chapter 4, verse 10 to 11. Guhitan nyo yung mga gifts dyan. Sipin ninyo, dami pala niya, no? Tapos, ilan ang sa'yo dyan? Hindi mo ginagamit. Patay tayo. Nakita na, ha? Okay. Sige, guhitan nyo lahat yan. Para kayo kung kayo sinisipag pa. Now, tandaan niyo mabuti ito, ha? Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Dahil ang mga mananampalataya ay binigyan ng kanilang mga respective God-given abilities para paglingkuran ng Diyos sa kanyang iglesia. Therefore, makinig mabuti. Nakikinig ba kayo? Makinig kayo mabuti. Therefore, Yes po. every believer has a ministry to do in the body of Christ. Every believer. Tandaan niyo yan, ha? Kaya kung believer ka, patunayan mong believer ka. Do your ministry by using your gift. Naintindihan? Now, punta naman tayo sa practical na bahagi ng ating aralin. Now, sa tingin mo, accountable dahil may binigay na spiritual gift ang Panginoon. Sa tingin mo, accountable ka sa Diyos? Balang araw? May pananagutan ka ba sa Diyos balang araw? Brother JR. Sige, gusto sumagot ni Brother JR. Mananagot ka ba sa Diyos balang araw dahil binigyan ka lang spiritual gift? Hindi ako nananakot, ha? Salita ng Diyos pinag-aaralan natin.
Opo, Pastor. Bakit mo Nananagot. nasabi? Kasi tayo po yung accountable sa gift na binigay niya. Kaya tayo ang nananagot. Walang iba tayong dapat sisihin kundi tayo. For Kasi binigay yun sa example, atin. May purpose yun sa church. Hindi okay, lang for para sa example, atin. For the Brother profit JR, of all nga po eh. Kung hindi po natin ginamit yung, hindi natin pinractice yung gift ano natin, example na gift walang na sinasabi magpa-profit. mo? Ano yung gift mo na Tayo, sinasabi mo? Example. Example, wala pong nag-evangelize. Wala pong nag-evangelize. Di, yung babagal po yung gawain. Walang may dadagdag sa kanyang iglesia. Ayun po. Di ba? Sipin mo. Kasi biglang dumating ang Panginoon, kinuha ka ng Panginoon, haharap ka sa Kanya. Patingin mo, wala kang pananagutan doon? Tandaan niyo ha, lahat ng Kristiyano ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan to evangelize. And what is that? The Holy Spirit. Kaya hindi po pwede na Christian ka, hindi ka nag-evangelize. Hindi magbe-benefit ang church. Okay? Hindi magbe-benefit sa buhay mo. At may pananagutan ka sa Panginoon pagdating ng araw. Ayan. But the resources is already given to us, the gift. Spiritual gift. Nandiyan yung resources. Binigay na sa iyo yung resources, yung spiritual gift. Kaya may pananagutan ka sa Panginoon, pag hindi mo yan, ginamit. Okay? Next week, pag-aaralan natin yung gifted leaders in the church naman. Ano-ano ka ba ang mga responsibilidad nila? Ano na ba yung mga gift nila? Yan. Kaya huwag kayong absent. No? Nakita niyo na, oh. Nababawasan na yung ating attendance. Bakit kaya? Yung mga dating active, wala na, oh. Magaling lang sa simula. Parang hindi natututo, no? Okay? Pero huwag kayo ma-discourage. Darating ang araw. Dahil sa pananalangin ninyo sa kanila, makikita ninyo luluhod ang mga tala. Makikita ninyo, ibabalik yan ng Panginoon sa dapat nilang kalagyan. Kaya mga kapatid, namnamin mabuti ang mensahe ng Diyos ngayong gabi about our spiritual gift. Okay, so let's go to our sharing time. We still have 13 minutes more. Now, ano ang magandang natutunan mo ngayong gabi patungkol sa ginagawa ng Panginoon sa isang mananampalataya? Isipin mo, nagbigay siya ng ministry. Tinawag niya tayo sa ministry. Ngayon, ano yung ginawa ng Panginoon para maging able ka? Resources. Ibinigay niya yung resources din sa'yo. Nasa iyo na ito eh. Okay nga, alam mo na, may gift ka, binigay ng Panginoon. Kailangan pong gamitin natin yung gift natin. Well, ikaw ang nagsabi niya, Ate Banji. Maganda na ikaw na nagsabi niya. Naririnig ka ng Panginoon ngayon. Kasi po, pag hindi po natin ginagamit yan, ay nakakasala po tayo sa Panginoon. Correct. Because hindi ka nakakatulong dun sa plano ng Diyos to build up the church, the body of Christ. Remember na, the church is the body of Christ. Kaya ka niligtas ng Panginoon para sa layunin na yan. To build up the body of Christ. Lisel, ikaw naman, Lisel. Ano gusto mong i-share ngayon na natutunan mo? Yun po, Pas, yung gamitin po natin yung yung spiritual gift na binigay ng Panginoon sa atin. Kasi nga po, pag hindi po natin yung ginamit, magkakaroon tayong pananagutan sa Kanya. Tapos yung kasi Pas, yung malaking responsibilidad yung ibinigay sa'yo. Kaya ka nga po niligtas para gampanan mo yung responsibilidad na yun.
Correct. Alam niyo ba bakit maraming Kristiyanong bansot? Yung ang tagal-tagal ng Kristiyano, hindi lumalago. Tawag doon mga bansot. Kasi hindi nila ginagamit yung spiritual gift nila. The more you use your spiritual gift, the more na mai-enhance yan sa buhay mo, the more na makikita mo ang pagbabago. Oh, Brother JR, meron bang doon sa mga nabasa nating spiritual gift? Ilan lang nakita mo na pwedeng nasa sa iyo ngayon? Nagbasa ka ba ng Bible kanina? Yes, Pastor. Oh, ilan yung mga at least nakita mo na spiritual gift doon na nasa iyo? Ngayon ka pala magbibilang, gagabihin tayo kapatid. More than 3. More than 3, okay, sige. Ano yung natutunan mo ngayon doon? Ngayon na alam mo na may more than 3 ka palang spiritual gift. Ayun po, Pastor. Nasa akin na yung resources and gagawin ko na lang gawin yung responsibilidad ko sa resources na binigay kasi wala na, hindi ko na po pwedeng sabihin na kulang yung binigay ng Panginoon na wala akong ganito. Sa akin na, nandyan na. At hindi ko na pwedeng sino man. Kasi nasa akin na ibinigay. Galing ng Panginoon, ano? Lahat ng pananagutan nasa akin na. Hindi ko Kaya wala ka ilulusot sa Panginoon eh. Walang alibay na na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Walang rason na tatanggapin ng Panginoon magmumula sa iyo. Bawal sisihin ng mga pastor, mga bishop, mga member. Kasi dyan na yung resources eh. Correct. Isa pa nga lang yung tinitingnan natin eh. May 3 pa. Isipin mo, na nasa iyo na yan. So next week, isulat niyo lahat ng mga spiritual gift na nakita niyo doon sa mga verses na pinag-aralan natin. Sulat niyo lahat, then gagawin natin yung reminder sa iyo, personally, sa akin, sa lahat sa atin. Sige, so assignment din yan. Deacon, ikaw, may natutunan ka ba, Deacon, o wala? Meron po. Na mahalaga na always na maging mabuting mabuting steward ng mga spiritual gifts natin kasi ito yung purpose ba't tayo niligtas ng Panginoon, to serve Him, to glorify Him, not to use our life na sa walang kabuluhan or sa kasalanan nga, dahil niligtas na tayo ng Panginoon and ito yung purpose ngayon ng buhay natin. Lagi nilalagay ko sa isipan ko palagi as I serve is as a privilege na maglingkod sa Panginoon kasi hindi lahat nakakapaglingkod. Hindi tayo lang niligtas ng Panginoon. Kaya patuloy na maging masigasi kasi harap tayo lahat sa Panginoon. Lahat tayo accountable tayo sa lahat na ginagawa natin para sa Panginoon. Julia. Wala na si Julia, no? Patay na yung camera eh. Yun po. Andyan na pala. Biglang dumating. Wow. Sige, go. Sa akin po is yung, yun nga po, ang Panginoon is nagbigay sa atin ng resources para, to have, para may mag-sustain po sa atin para participate tayo sa ministry natin at mas maging able tayo for our ministry po. So, syempre nga yung unang
binigay sa atin, yung nasa sa atin na is yung spiritual gift natin. So, paano nga, yung challenge po is paano talaga natin gagamitin yung spiritual gift natin. And marami po sa verses sinabi na, sabi nga po sa 1 Corinthians 14:12 na kapag ginagamit mo yung spiritual gift mo po, ito po is nagbi-build po for church and to edify our church po. So, dapat yung spiritual gift natin hindi lang nakastay lang or hindi natin ginagamit. But dapat we work for it po and dapat pinagtitibay pa natin at pinaglalago pa natin yung spiritual gift natin. And yung spiritual gift din po natin dapat hindi lang for our para sa ating sariling kapakanan, but dapat we serve to others by our spiritual gift din po. Okay. And rin po, lahat po tayo na na believers ay merong spiritual gift, 'di ba? Sabi po sa 1 Peter 4:10 na each one has spiritual gift. So hindi tayo, and sabi nga din po mo pas na na meron tayong 3 or more gifts, spiritual gifts po. So dapat hindi lang natin ini-stack yung spiritual gift, but ginagamit din po natin. Yun lang po. Okay. No, sinabi na lahat ni Julia, wala na tayong pag-uusapan. Ang linaw, Praise the Lord. May dadagdag ka, Anika? Ayun nga po. Yun na yan? Sinabi natin, Julia. Yun na yan? Ayun nga po, gamitin po natin yung spiritual gift natin sa kapatiran and sa pag-glorify sa Panginoon. Yeah, very good. Kaya gamitin mo yan, Anika, ha? Huwag mo itatago yan. Hindi yan binigay just to possess. Ibinigay yan to use ng Panginoon. Kasi balang araw, sisingilin ka ng Diyos. Ano ang ginawa mo sa mga binigay ko sa iyo spiritual gift? Tatanungin ka ng Panginoon yan. At sasagot na anumang alibay sa Diyos. Hindi tatanggapin. Namatay daw ang internet nila, Ate Banji. Kaya nawala si Ate Banji. Ate Milen, nandiyan ka ba, Ate Milen? Are you busy? Busy siguro. Hello. Ay, go. Sige, go. Naririnig na po ako? Oo, malinaw. Okay po. Napag-alaman po ngayon sa ating aralin na ang bawat Kristiyano po ay binigyan ng spiritual gift uniquely. Ibig sabihin, para sa kanya talaga yon. Correct. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng i-compare sa iba yung gift na natanggap natin. At the same time po, dahil nasa atin yun, and especially sa atin lang talaga yun, kumbaga, yung spiritual gift na yun, it made for us. Kumbaga parang, parang kinostomize ng Panginoon para sa atin, para sa bawat isa sa atin. So, yung spiritual gift na po yun, fit yun para sa atin, para gamitin natin. So, wala po tayo dapat maging dahilan or maging, kumbaga parang wala tayong dahilan para hindi siya gamitin. Wala din po tayong dahilan para hindi siya i-exercise. So, therefore po, yung spiritual gift po na yun, dapat talaga ginagamit natin. Kasi yun yung ultimate natin
na binigay sa atin ng Panginoon na dapat nating gamitin para sa kapurihan niya, para makatulong din po sa mga kapatiran. Mhm. So, na-realize ko po, Pastor, na hindi po ako pwede magdahilan. Hindi ako pwede Correct. magsabi na wala akong spiritual gift at wala rin akong dahilan para hindi ako gumawa Mhm. sa ministry. Yun po, Pastor. Totoo. Alam niyo kasi, we will make God a fool kapag hindi natin ginagamit yan. Alam niyo ba yan? Na-realize niyo ba yan? As if na nagkamali ang Panginoon nung binigay sa yan, kaya hindi mo nagagamit, hindi bagay sa'yo. No, that's wrong. Napakatalino ng Panginoon para magkamali. Maganda ang layunin ng Diyos. Bakit nasa iyo ngayon yan? Dahil tinawag ka niya sa ministry, binigyan ka ng resources. Ang galing nga ng Diyos eh. Una, hindi ka karapat-dapat, niligtas ka. Now, magtatanong ka, bakit ako? Ano ba meron ako? Ang hirap sagutin nun. Mas maraming mabait sa'yo eh, di ba? Ang daming mas mabuting tao kaysa sa'yo. Ang daming mas deserving kaysa sa'yo. Kung paiiralin lang natin yung pananaw natin. And if you are humble enough to accept it. Okay? Pero nakita na ng Panginoon ang simula at hanggang hulihan eh. Okay? So sabi ng Panginoon, I will give mercy to whom I will give mercy. So desisyon ng Panginoon yun. Siya ang nakakaalam kung sino ang deserving at saka hindi. Eh deserving ka. Sipin mo yun? Deserving ka pala. Kaya ka naligtas. Kaya naabot ka ng biyaya ng Diyos. Ngayon, kalakip nun, binigyan ka ng mga resources na gagamitin mo, the gift, the spiritual gift, gagamitin mo para maging able ka dun sa plano niya. And then, hindi mo ginagamit. Nandyan lang sa'yo, tagal na panahon na. Ano gusto mong patunayan? Mali ang Diyos? Kaya doon nagkakasala ang tao. Sabi na siguro, hindi naman siguro kasalanan yun, Pastor. Hindi, kasalanan talaga yun. Kasi ginagawa mong fool ang Panginoon by not using your spiritual gift. Perfect ang plano ng Panginoon. Fitting. Sabi nga ni Sister Milen, uniquely given by God. Natala mo buti. Kaya nasa iyo yan, fit sa yan. At fit yan para sa ministry mo sa church mo. Kaya hindi mo pwedeng hindi gagamitin yan. Magkakasala ka. Kaya sabi ko nga sa inyo, bawal ang tamad ng Kristiyano. Bawal ang Kristiyano na walang ministry. You have to understand your gift. Kinakailangan mong alamin kung ano yung spiritual gift mo. And use it, no, for the benefit of the believers and for the building up of the body of Christ. Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Tapos na po ang ating aralin. Nawa ay may natutunan na naman tayo ngayong gabi. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa ito alam at nalaman mo ngayon, nawa ay magsilbi itong paalala sa iyo at warning. Ang Kristiyanong niligtas ng dugo ni Jesucristo, may responsibilidad na paglingkuran ang kanyang iglesia at ang kanyang mga kapatiran. May responsibilidad ka, kapatid. May gagawin ka. Dahil Kristiyano ka. Okay? So, maraming salamat. I hope na-enjoy niyo yung ating bonding ngayong gabi, ano? Na-enjoy niyo ba? O na-stress tayo? Enjoy po. Parang Salamat, na-stress si Pastor. Brother J. Parang na-stress si Brother JR. Nag-iba yung buhok eh. Parang nakalbo si Brother JR ngayong gabi, oh. Kalahati na lang yung bangs. Anyway, maraming salamat sa inyo. Salamat By din the po, way, Pastor. let's pray for Mendoza family, no?
wala tayong nakasamang Mendoza family ngayon. Di ko alam kung bakit. But si Ocho ay nasa ospital at nangangailangan pa ng 5 bag na dugo. Kailangan siya salinan pa ng 5 bag. Dahil bumagsak ang kanyang platelet. Ang kanyang platelet as of now is 17 na lang. 17? No, at ang hemoglobin niya ay bumaba rin ang hemoglobin niya. At nire-require siya ng 7 bag na dugo. Meron nang nakuhang 2, kailangan pa nila ng 5. So continue to pray for Ocho. Na wag nawang maging seryoso ang kanyang case ngayon at tulungan ng Panginoon yung mga nag-handle ng case ni Ocho. And physically and spiritually, pray for Mendoza family to count it all joy, no? To count it all joy. All things is beautiful in His time, okay? So always remember that. Everything is beautiful in His time. So sige, bago tayo mag-close, siguro hilingin natin si Brother JR to please pray for Ocho. Okay, and hilingin naman natin si Deacon Ira to close us in prayer. At Sister Milen, meron ka bang prayer item? May gusto ka bang ipag-pray ngayong gabi? Kamusta ka na? Malakas ka na ba? Medyo po, Pastor. May okay naman na po. Oh, ibig sabihin, di pa okay si Ate Milen, ano? So, Brother JR, please include Sister Milen, yung fast recovery, complete recovery ni Sister Milen, no? Sa ating prayer time ngayong gabi. Are you ready, Brother JR? Ikaw ang ating prayer warrior ngayon. Brother JR, saan ka? Nawala si Brother JR. Kita mo to. Ayaw na naman gamitin yung gift niya. Nandito po, Pastor. Ayun. Nagsuklay yata kaya nawala. Sige, Brother JR, pangunahan mo kami sa panalangin, please. At pagkatapos mo, si Deacon Ira will close us. Let's pray po. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, for giving us, Lord, the time, Lord God, to pray for Brother Ocho. And salamat po, Panginoon, na magagamit namin, Lord God, ang oras na ito upang patulungan, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na may pangangailangan, Lord, na yung kapangyarihan, Panginoon, sa pagkakataong ito. We pray, Lord God, na kay Brother Ocho na naka-admit ngayon, Panginoon, sa PCGH, Lord God. We pray, Lord God, na bumuti na yung kanyang kalagayan ngayon, makahanap na, Panginoon, at masalina na siya, Lord God, ng dugo, Panginoon, para sa kanyang patuloy na pagpapagamot, Panginoon. And 5 bags na platelet, Panginoon, yun po ang dalangin, Panginoon, ng Mendoza family, Panginoon. I pray, Lord God, na kalakasan mo, Panginoon, ng patuloy, Lord God, na magbigay, Panginoon, ng kalakasan kay Brother Ocho, Panginoon. By faith, Lord God, yes, Lord. Pray, Lord God, kami, Lord God, ay magtitiwala, Panginoon, at dumadalangin, Panginoon, at patuloy lang, Panginoon, na ask, Lord God, na magtitiwala na ikaw, Lord God, ang mag-aayos ng kanyang kalagayan, Panginoon, ibalik mo ang kanyang kalakasan, ibalik mo ang kanyang magandang kalusugan, Panginoon, at maging ang kanilang mga pangangailangan, Lord God, financial, Panginoon, na gagamitin, Panginoon. Lord God, na mag-provide na ito, Panginoon, sa lahat ng nangyayari, Panginoon. Alam namin, Lord God, na mabuti, Panginoon, ang mga plano, Lord God. And Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na makita ito. And pray din, Lord God, na patuloy mong gamitin, Panginoon, ang sitwasyon na ito upang lumalim pa, Lord God, at tumugong pananampalataya at ang pagtitiwala sa iyo, Lord God. I pray, Lord God, na mag-negative din, Panginoon, sila sa COVID-19, Lord God. Lord, so Lord, ang bigay sa kanila, Lord God, na kalakasan din, Panginoon, sa mga nakasama ni Brother Ocho doon sa PCGH, Panginoon. And provision sa hospital bills nila, Panginoon. At process din, Panginoon, ng PhilHealth ni Brother Bear, Panginoon, na mga tulong to, Panginoon. So Lord God, ang umilos sa kanila, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, Lord God, ay tunay, Lord God, na sapat, Panginoon. We pray din, Lord God, sa aming kapatid
Panginoon, sa binili ng dugo, kay Ate Milen, Lord God. Continue, Lord, na maging ang kagalingan ni Ate Milen, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ibigay sa kanya, Lord God. Fully recovery na siya, Panginoon, sa nangyaring operation sa kanya. Yes. Pray, Lord God, na ang kalakasan, Panginoon, niya ay patuloy naman ng balik, Panginoon, na bumalik na, Panginoon, sa normal muli. At Yes. ikaw, Lord God, ang bigay ng kalakasan, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Di ito maging hadlang, Panginoon, sa gawain, bagkus, Panginoon, ay maging isa itong katibayan, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, upang mas lalo pang tumibay, Panginoon, ng aming pananampalataya, Panginoon, at paglilingkod, Panginoon, na ginawa mo kay Ate Milen sa iyong katapatan sa kanya. Maraming salamat po. Bless din mo, Panginoon, ng lahat ng narito ngayon, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, para sa mga kapatiran, kay Brother Ocho at kay Ate Milen. Salamat po, Lord God, sa oras na ito. Palain mo lahat kami, Panginoon, narito ngayon sa gumaganap ng yung gawain na pinagkakapala mo. And nandito lang kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng pananampalataya na patuloy, Lord God, na hindi panghihinaan, Panginoon, at patuloy lang, Lord God, na pananalig na ikaw, Lord God, ay ang aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon, ng kahit anong uri ng karamdaman, Panginoon. Salamat po sa provision, Panginoon, po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa aralin namin natapos ngayon. Salamat, Panginoon, na tunay na napakayaman, Lord, at napakaganda ng iyong regalo, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil in our ministry, Panginoon, hindi kami nag-iisa. You provide everything, Panginoon. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that given us a spiritual gift, Lord. At nawa ay maging mabuti kaming tagapamahala nito na pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Na patuloy namin gamitin to and be immovable and steadfast, Lord, to do your ministry, Lord. Dahil ang lahat ng mga bagay nito hindi masayang, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa oras ito. Salamat sa buhay ni Pastor na ginamit yung Panginoon. At nawa sa oras ito, sa aking pagsamantalang pag-iiwalay, ingatan niyo po ang gabing to sa aming pagpapahinga, kalakasan bukas, Panginoon, sa aming mga gagawin. At Yes. ibalik kami sa gawain ng prayer meeting, Panginoon, na sama-sama kami na may isang spirito, kakaisa, Panginoon, na lalapit sa iyong trono, nagpapakumbaba, na kayo ang Panginoon na sasagot, tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat po sa iyong biyaya. At ito laming sama-sama na yung panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Thank you very much. Thank you sa fruitful bonding natin. May